Napanood nyo na ba to? 나 사막이에요. Ang angas nito. May mga tao talagang hindi papayag na mas magaling ka kaysa sa kanila. 네 위에 Korean action thriller movie ito na para bang normal na trabaho lang ang pagpaslang. 그래서 내가 네 위에 아니야? Pero ang tanong, worth to watch ba to o pass na lang? Mahilig ako manood ng mga movies and series at ang title nga ng movie na ito ay Mantis. Okay, for context related to sa Kill Boksun at nabanggit nga actually yung pangalan ni Mantis dun sa movie na yon. Remember nung pinapili si Boksun, di ba, ng A-show, di ba, isa sa Korea, tapos isa sa Russia, sabi siya na lang yung pwedeng gumawa nun kasi nga hindi available si Mantis. Kaya naman naisip ko na siguro mas magugustuhan mo itong Mantis, yung hindi ka masyadong masyashock sa mapapanood mo o kaya ma-overload sa mga information on how their business works. Better talaga na panoorin mo muna yung Kill Boksun. Though sa tingin ko rin naman, hindi naman gaanong story focus no yung Kill Boksun sa itong Mantis. Talagang more on entertainment sila sa mga action stunts, kung gaano ka-unique yung mga style na ginamit doon. Yun yung mas matatandaan mo sa mga movies na to. But I'm gonna be honest no, ngayon pa lang, mas nagandahan talaga ako sa Kill Boksun. Kasi kahit papaano mas nakilala ko siya, mas may emotional attachment ako sa character niya, unlike kay Mantis. Also dito yung mga fight scenes, parang tinipid yung galing ni Mantis. Alam mo yun, yung parang naka-nerve siya sa pagkakasulat lang ba, yung dilema ng character niya. Basta parang may kulang. Tapos bandang huli na lang inilabas yung galing niya. Kaya nakakabitin, sayang yung chance ba na ma-witness yung 100% ni Mantis. Though hindi pa rin naman nawala yung bloodbath dito, effective pa rin naman yung mga stunts. Nagustuhan ko rin yung mga references or yung pag-circle back jigsaw moments sa Kill Boksun. And lastly, of course, yung mga actors, especially Yim Si-wan and Park Kyu-young, no? Overall naman, yung looks, yung stunts nila dito, and even yung pagkaka-deliver nila ng lines, plakado naman. But going back nga sa story nito, medyo predictable na rin kasi yung outcome and I'm not buying the ending. Yung choices ng mga characters dito parang hindi nag-a-add up. But don't get me wrong na-enjoy ko pa rin naman siya. Kaya naman ang verdict ko dito sa Mantis ay watch with a rating of 2.5 out of 5. Sa tingin ko kasi baka masundan pa to at malay nga natin malaki na yung anak ni Boksun, di ba, si Ji-young, so malay natin siya na yung sa pangatlo. So yun nga mga kamag-anak, available na ang Mantis sa Netflix. Papanoorin mo ba? Let me know in the comments and don't forget to follow. Okay?